Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Aquarius Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng pusong yung mga comments. Halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ang iyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo na binabasa ko, makuha lang yung energy yung makarelate na kayo sa ating reading. No, maraming salamat tayo sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, nasa baba po ng video to how to contact me. This is a general reading, Aquarius. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Tandaan nyo, hindi nyo po lang ito energy. This is not your personal reading, okay? At maaari ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Aquarius, this weekend. Ano ang mga magaganap mangyayari sa'yo na maaaring maganap o mangyayari sa'yo this weekend? May 11 and May 12, 2022. Please show me, show me, show me. Wow. Wow. Tingnan natin, no? Kung anong mga, ano niyaan. This weekend, may mga hinihintay kayo, no? Na resulta at revelation. Yan, may mga pagpaplano din ako nakikita, no, this weekend. Mukhang may mga plano akong nakikitang gusto nyong gawin o gagawin nyo. No, planning sa pagbabago. No, we have the sun. Ano dapat kong malaman kay the sun? Para kay Aquarius this weekend. Salamat po. Meron ba kayong tattoo sa ano? Sa dito sa ganyan? Queen of Swords in reverse. Okay na. Okay. Five of Cups. Okay. Ang nakikita ko dito, this weekend, parang handun yung part na siguro may makikita or merong getting together, maari, sa iba. May makikita na mga close relationship. Family man yan, kasamahan sa trabaho, friend, or mga anak, ganyan. Something close relationship ako nakikita, maari. May getting together ako nakikita. Hindi ko alam kung may magaganap na kasiyahan o may mga pag-uusapan na mga nangyari sa nakaraan. No? Ang nakikita ko. Maaring sa iba is magkakaroon ng may makikita-kita kayo na close relationship, maaring a reunion, party, something ganun. Nakikita ko. May magkakaroon ng mga may pupuntahan kang wedding, maaring birthday or celebration, happiness, something ganun. Maaring may puntahan ka. Maaring magkakaroon sa iba ng mga parties, surprise parties, event, reunion man yan. Kung ano man yan, basta getting together na something happiness. Maaring community or teamwork man yan. No? Maaring simbahan, maaring mga close relationship, ganyan. Ang nakikita ko rin sa iba is parang may makikita-kita na malalapit sa puso o malapit sa puso mo. Pero nahandun yung sa part parang hindi ka magtitiwala or wala yung trust, no, sa nakita ko dito. Oo, you smile o kaya yung makikipag-usap ka sa kanya na halimbawa, pero nahandun yung part na inside sa'yo, hindi. Inside sa'yo parang habang nagsasalita ka, parang hindi yung pinapakita mo na okay ka lang, masaya ka, fine ka. Pero hindi yung wala ng tiwala ako nakikita. Kasi parang siguro in the past may nangyari na hindi maganda sa inyo itong sitwasyon na to, no? Maaring nawala na yung tiwala mo sa kanya kasi may ginawa siya or vice versa, maaring ganun. Magkakaroon ng mga pag-aalinlangan din sa iba, no? Magkakaroon ng pag-aalinlangan o maaring may makikita-kita na close relationship na maaring ikaw is malinglang, no? Huwag kang gaanong maniwala, no? Kung may nagawa na siyang red flag sa'yo, tapos nakita kayo, huwag ka nang maniwala kasi nagsisinungaling pa rin siya. Ha? Well, nasa inyo naman yung huling halakhak, no? Sa nakita ko dito. Maari naman sa iba, itong tao na to,
Maaring ikaw is dati mong karelasyon ito, o kaya dati siyang nangako sa'yo ng happiness, ganyan, ng happiness chuchu, ganyan. Maaring family mo, dati mong girlfriend, boyfriend, tapos makikita kayo muli, tapos may sasabihin sa sa'yo, ewan ko lang kung maniniwala ka, pero nasa sa'yo na yun. Pero nakita ko, ganun. Maaring maling lang ka, no? Maliling lang ka. May tao rin na, hindi ko alam kung magiging bitter ka or siya yung magiging bitter. May tao ako nakikita na magiging bitter. May tao na judgmental, ganyan. Baka i-judge ka, ganyan. Something ganun. I don't know, or vice versa to, no? Maari din na may in this weekend, maaring may magsungit o ikaw maging mainis, ganyan. Pero maaring inside naiinis ka pero pero gustong-gusto mo na sabihin na nabubuwisit ka. Maaring ganun nakikita ko, no? Baka may nagawa na sa itong red flag tong tao na to. Or may manggaganap na red flag in that day, no? Sa nakita ko. Maliit man o malaking celebration yun, no? O kaya makikita-kita lang. Yan dapat malaman dyan. Oh, the world, the sun and the sun, no? Nakita ko naman you are happy. Pero deep inside, hindi no? Hindi yung parang ayaw mo nang magtiwala. Ayun na nakita ko. Parang hindi ko na nakita na madali ka nang magtiwala. Hindi na. Mahirap ka ng mahirap nang ibalik yung tiwala mo sa iba. Parang yung kalma pag may nagsalita pa lang sa'yo, parang magdadalawang isip mo, totoo kayo sinasabi nito. Parang something ganun na nakita ko sa'yo. Andito rin yung sa part ng this weekend, as in parang may kasiyahan nga ako nakikita. Maaring kasal, maaring birthday sa iba, no? Ang nakita ko dito. Bakit po? Bakit? Okay. O kaya nahandito na rin yung sa part na sa iba dito, siguro this weekend, yun nga, baka nga celebration sa iba. So, this weekend, sa iba naman, makakapag-decide na kayo sa sarili nyo na kailangan nyo nang mag-move on, no? Sa nakita ko, baka nahandito na yun sa part yun na magkakaroon na ng enlightenment. Okay? Kailangan ko nang mag-decide na i-withdraw itong sitwasyon na to. Magkakaroon na ng mga pag-iisip when it comes to yourself para maging masaya. Ano, sa nakita ko dito. Para maiangat mo naman muli yung sarili mo. Sa nakita ko ito. Handun na yung parte na magkakaroon ka na ng pag-iisip this weekend na ang tagal mo nang kinimkim itong sitwasyon na to, and now ngayon mo palang maiisip na kapag magdi-decide ka na okay, this is it na, it's time na sa aking mga plano, it's time na ako na mag-move on, this is the time na rin makaramdam ako ng freedom. Handun yung tapos na yung mga preparation, alam mo yun, matatapos na yung mga preparation to move on, kasi nakita ko na ready ka na to explore, ready ka na ito na yung gusto mong outcome, yung ito na yung magiging choices mo to move on para maibalik mo ng muli yung sarili mo sa taas, no? Sa nakita ko. Kasi ibabalik mo na yung saya mo. Nakikita ko na yung saya mo. Makakapag-decision ka na sa buhay mo na to move on to yourself. At aalisin mo na yung mga hindi na kailangan sa sarili mo. May i-withdraw ka na, no? Baka iba dito mag-retire ka na. No, baka magretiro na kayo sa baka makakapag-desisyon na kayo na magre-retiro na kayo. Ganyan. Pero nakita ko naman yung magiging successful nyo pa rin sa mga nakikita ko. Kasi nakita ko maraming yung happiness mo maibabalik mo, yung confidence mo, tsaka yung strength mo, yung lakas ng loob mo, yung confidence mo, tsaka yung pride mo maibabalik mo. Kasi nakita ko na yung magiging masaya ka dito sa sitwasyon na mapipili mo ng desisyonan in life. Eight of Swords in reverse.
And, okay, very good. Very good. Napakaganda naman talaga. Oh. Parang ang tanda ni ate, no? Parang baluga lang. Antito yung sa part na naging ano kaya, yung antagal mong naghintay. Alam mo yung antagal mong naghintay bago ka makalabas dito sa sitwasyon na to. Alam mo yun? Antagal mo naghintay para ma-enlightenment. Antagal mo naghintay para magkaroon ng resulta sa lahat ng gusto mong, yung sa mga hinihintay mong resulta. Yan. Antagal mo naghintay dun eh. Iba dito, naghintay kayo na magkaroon ng halimbawa, meron kang pera, inilagay mo sa stock, ganyan. O kaya, nag-ipon ka ng pera, o kaya, meron kang pera, tapos nag-start ka ng maliit na business. Andun na yun, nakikita ko na nag-grow na siya. No? Yung dati, itong business na to, itong ginagawa mo, o pinaplano mo pa lang, na parang hindi mo kaya, parang nahadun ka sa party ng buhay mo na nagkakaroon ng struggle, stress, negative thought, ganyan, na baka hindi mag-growth, baka hindi maging maganda yung resulta. Pero nakita ko ngayon, nagiging okay na, no? Andun na, nirelease mo na yung takot mo eh. Nirelease, nagkaroon na ng clear mind, magkakaroon na ng mga magagandang resulta dito sa sitwasyon na hinihintay mo. Nakikita ko na. And sa iba naman siguro, kung hindi ito sa kaperahan at sa business, yung mga decisions in life mo. No, kumbaga may mga decisions in life ka na ang tagal-tagal mo nang hinintay na lumabas yung magandang resulta. And now, nakita ko na magiging maganda yung resulta nito. No, hando na yung mental strength mo bumalik na. Or babalik na sa nakita ko dito. And then, makakaramdam ka na ng kalayaan, hando na yung clear mind, hando na yung parirelease mo na yung sarili mo sa sitwasyon na ang tagal-tagal mo na kinikim-kim na you are in a dark, na ang tagal-tagal na hando na sa sitwasyon na parang wala na, nakaramdam ka na wala nang kapag-asa. Ngayon, this weekend, mararamdaman mo na yung feelings na gano'n na, wow, ito na pala yun, ang tagal ko hinintay ito na makaramdam ng ganito. Ngayon, mararamdaman mo na this weekend. Yung magandang resulta sa buhay mo na matagal mo nang hinihintay, na gustong-gusto mo mangyari. Magkakaroon ng mga ang dalawang beses na yun, 6 of Wands. Tatlo na yung 6 natin. Okay, this weekend, nandito yung part na maaring, 4 na yung 6 natin, oh. We have the 4 of 6. Wow, ang galing ah. Okay. 7 of Swords. May tao na ko-connect daw sa'yo this weekend, no? Hindi ko alam kung magbibigay ka ng pere o mailalabas ka ng pera. Yun na nakita ko. Or may susuportahan ka. Ay, sorry yan. Tingnan nga natin. Ano po yan? Ano po yan? Oh. Ano po yung ano? 7 of Pentacles. Nine of Wands. May tao na in the past, hindi ko alam kung anak mo siya, basta in the past, or asawa mo siya, or karelasyon mo siya, in the past na kukonek sa'yo, no, nababalik. Pero handun yung sa part na parang iiwasan mo siya. Or maari naman na itong tao na to is baka magbibigay ka ng pera pero ikaw yung iiwas. Sa iba rin dito, magkakaroon ng transformation. Yun nakita ko. Magkakaroon ng delay. Parang halimbawa, yung the past person, o kaya kung sino man to, kamag-anak mo man to, karelasyon mo man dati, na ganyan, o mangungutang sa'yo, maaring ganun na dati mo kakilala, na biglang kumonek sa'yo.
Handa yung baka sabi niya, pwede bang umutang? Pwede bang ganyan? Pwede bang ganun? Kasi alam mo naman na dati natutulungan mo siya. Dati sinusuportahan mo siya. Maaring ganun. O dati siya yung sumusuporta sa'yo. Maaring ganun. Or vice versa. Nakita ko dito na parang ikaw yung iiwas dito sa sitwasyon na to. Pero ba't hindi ko alam kung bakit ka nakakaramdam ng excitement dito sa sitwasyon. Pag kumonect to sa'yo. Okay, maaring nakapagbigay ito sa'yo ng stress. Nagkaroon ka ng separation dito. Yun na nakita ko. Baka maiiwasan ka. Magkakaroon ng delay-delay. Kung maglalabas ka ng pera, magkakaroon ng delay-delay dito. O may tutulungan ka, magkakaroon ng delay-delay dito. O kaya itong taon na to hihingi sa'yo ng tulong, magkakaroon ng delay-delay nito. Kasi parang nasobrahan na. Dati pa lang, ang dami mo na naitulong dito. Tapos ngayon, hihingi na naman siya ng tulong. Parang something ano. Magkakaroon ng delay-delay. Then maguguluhan ka kung ano na dapat kung ano na ba talaga ang direction mo sa buhay. Para magkakaroon pa ng mga progress. Ganyan, parang i-analyze mo pa yung sitwasyon na, kailangan ko ba talagang tulungan itong tao na to? Kailangan ko ba pautangin itong tao na to? May mga ganong pagtithinking. May mga proseso, i-analyze mo muna siya, o kaya may strategizing ako nakikita. Basta magkakaroon ng mga pagpaplano, no? Dito, sa ganitong sitwasyon. Page of Pentacles at saka Page of Wands. Okay, may immature dito, no? May immature na tao. May immature siya, parang ang dami niyang gustong hiling. Ang dami niyang gustong pangarap. Ang dami niyang gustong maganap. Bakit? Page of Pentacles. Handito yung part na nakikita ko na may tao na mahalaga sa'yo, na maaaring magkita. Na pinahalaga mo to maaaring magkita kayo this weekend. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit, hindi ko alam kung siya yung kung makakatanggap ka ng bad news dito in this weekend, ano? Sa iba makakatanggap kayo ng bad news this weekend. Related ang money. Related ang malapit sa puso. Tapos, may tao rin dito na maaaring magkita kayo or makabanding mo itong tao na to, pero meron siyang bad intention sa'yo. May masama siyang balak sa'yo. Yung iba dito, siguro, siguro nakikita ko dito na may makikipagkita sa'yo, tapos parang makakaramdam ka ng katamaran. Something ganun. Ikuhanin mo lang yung sa'yo, no? Sasabihin ko na yung mga possibility, no? Nandun yung maaring may mga, I don't know if there's an offer, ako nakikita. May mga sasabihin, o may maaring pag-usapan, na parang may isa sa inyo magiging close-minded, ganyan. Or ikaw magiging close-minded ka sa mga situation na magaganap sa'yo this weekend. Parang yung parang pag-iisipan mo muna. Yan, yung mga sitwasyon. Halimbawa, kung maglalabas ka ng pera, kung may ibibigay ka o tutulungan ka, baka. Example lang yun. May pag-iisip this weekend, no? Nakita ko. Sana hindi kayo magkaroon ng pag-aalboroto, pagkainis, o kaya magkakaroon ng mental distress. Sana walang mangyaring ganun sa nakita ko dito. This weekend. Parang may maiinis Related ang money, 3 of
Okay. Ay, sorry. Iwan ako kasi nasa balikat ko, dalawa sila. Andito yung nakita ko this weekend. Mukhang may sandali. Anak, nipupo mo si mami. Inano mo na naman si mami, oh. Aray ko! Kinagat ako, walang ya talagang anak ko to, oh. Kala niya, alisin ko siya. Saka balikat ko. Merong parang may magtatagpo-tagpo. May makikita kita o may tao ako nakikita na kakausapin ka. Maaring dating tao na to. Dating tao na yan, ate. My God. Parang dating tao, parang 100 years old din, no? Para kakilala mo na siya actually. Ang nakikita ko dito. Kakausapin ka daw niya. May related ang money. Hindi ko alam kung makikipag-collaborate siya sa'yo with it come to a business. Tapos, teka natin. Bakit ka makikipagkita sa kanya? Anong pag-uusapan? Baka may tayo kang business, no? Pero may pag-uusapan kayo eh. Diyos may marimar. Nagkaloko-loko na. Nako. Naloko na. Mukhang hindi maganda to, Aquarius. Okay. Andito na ha. Meron tao ako nakikita na kakausapin ka. No, maaring dati mong karelasyon or dati mong kapamilya o kaya dati mong kapamilya. Nagkaroon sa inyo ng hindi magandang pagkakasunduan. Nagkaroon ng mga pag-aaway with comes to a family, pag-aaway sa pera, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan, nagkaroon ng mga sadness, no? Nagkaroon ng mga lack of community when it comes to a family dito sa sitwasyon na to. Mukhang ang tagal na nangyari ito, or ang tagal na nangyayari itong situation na to sa buhay mo. Maaring 2 years ago, or 10 years ago, 10 months man yan, 2 months ago man yan, kung ano man yan, or 3 years ago, na nangyari ito. Tapos ngayon, maaaring ganun muna nararanasan to o nangyari to, ganyan. Or 5 years pa naman yan. Nakita ko na itong tao na to is makipagkasundo sa'yo sa nakita ko dito. Meron ako nakikita na pakipagdealing dito sa situation na to. May makikita na. Kasi in the past, nakita ko, dito yung parang nagkaroon ng mga samaan ng loob Parang may nainis, may nayamot, ganyan. Parang yung isa sa inyo, sobra-sobra yung pagbibigay dito sa sitwasyon na to, sa tao na to. Parang something ganun nakita ko. Pero nagkaroon ng break-up. Nagkaroon ng mga hindi pagkakaisa dito sa sitwasyon na to. Parang hindi nagkasundo yung gusto mo sa gusto niya. Alam mo, pero and then now, itong tao na to, makikipag-usap siya sa'yo, no, sa nakikita ko dito. May related ang money. Ano yun mo? Kung sino siya? This weekend pa para kay Aquarius. Please show me. Hindi daw kayo bagay. Hindi daw kayo para sa isa't isa. Sinasabi nitong tao na to. Halimbawa naman, hindi kayo nagkahiwalay nitong tao na to, magkarelasyon pa rin kayo. Handang yung kung bakit, alam mo kung bakit siya nakipagkasundo pa rin sa'yo at hindi kanya hinihiwalayan. Kasi handang yung labis na pagbibigay mo sa kanya. Lahat ibinigay mo sa kanya. Lahat inintindi mo siya. Pinagsisilbihan mo siya. Binibigyan mo siya ng pera. Sinusuporta mo siya when it comes to money. Lahat, hindi yung sobra-sobra yung bigay mo. Alam mo yun. Pero, ang ano sa'yo dito, ego. Yung ego niya. Imbis na, ang totoo, deep inside, wala naman siya nararamdaman na sa'yo. Kumbaga, pinakikisamahan ka na lang niya. Ikaw, pinakisamahan ka, ano ba Tagalog nun? Pinakikisamahan ka na lang niya kasi sa mga binibigay mo, sa mga nakukuha niya sa'yo, sa mga na-achieve niya sa'yo.
Kaya hindi kanya mabitiwan. Hindi dahil sa may feeling siya, no. Wala na siyang feeling sa'yo. Yun na nakita ko, no. O kaya there's another reason pa, kaya hindi kayo naghihiwalay. No, sa nakita ko yun. Siguro, iba dito kasi may family kayo, ganyan. Kasi may anak kayo. Pero wala nang nararamdaman tong tao na to, no? This weekend na handito yung para saan? Handito yung halimbawa, nagkaroon na, sa iba dito nagkaroon talaga ng hiwalayan, ano? Yung iba dito, kahit na, halimbawa, buo kayong pamilya, o kaya karelasyon mo, boyfriend, girlfriend man yan, or you have a family. No? Sa nakita ko dito, kahit na may pamilya kayo, kahit na magkarelasyon kayo, boyfriend, girlfriend, nafe-feel mo na you are alone. Alam mo yun? Parang ikaw na lang yung nagiging devoted dito sa relasyon na to. Yun na nakita ko dito. Parang ikaw na lang yung nakikita ko ikaw na lang yung nilalakasan mo na lang yung loob dahil sa relasyon na to. Yun nakita ko sa'yo. Yung isa naman dito, sa nakita ko, halimbawa, karelasyon kayo, hindi kayo naghihiwalay. Yung isa sa inyo, you feel alone, pero yung isa medyo matapang. Alam mo yun? Yun na nakita ko lang This weekend, nakikita ko dito, tingnan ko. Bakit po? Oh. Talaga? Oh. You feel disconnected dito sa relasyon na to Alam mo yun, Aquarius. Nakita ko, you feel disconnected dito sa relasyon na to. Parang nilalakasan mo lang yung sarili mo. You feel alone. Pero nakita ko, mas kontento ka nga na mag-isa. Mas sabi ka na mag-isa. Siguro kailangan mo mag-heal dito sa sitwasyon na to. No? Kung sa magkakahiwalay naman, sa nakikita ko dito, handito yung, nakikita ko yung masaya ka. Na kontento ka kung nasaan ka ngayon. Kung yung mga magkakahiwalay, kontenta ka kung nasaan ka ngayon. Pero nandun yung sa part na parang, ano ba to? Nalilito ka sa sitwasyon na mga nangyayari sa'yo. Yung feeling lost sa sarili mo. Nandun yung parang, siguro nakakaramdam ka na gusto mo ibalik muli yung relationship na to. Maaring ganun sa iba, sa magkakahiwalay. Parang gusto mo uling i-refresh itong sitwasyon na to. Pero, alam ko na nararamdaman mo na disconnected kayo. Hindi mo alam yung gagawin mo. Siguro, kung if ever na magkahiwalay kayo, andun sa nakita ko, nagpapakasaya ka, pero you feeling lost, siguro, hindi ka pa nakakapag-heal. No? Siguro, this is a time to heal. I-renew mo yung paniniwala mo, it's time to change. Mas okay nga, nakikita ko mag-isa ka. Yun na nakita ko. Mas good ka mag-isa. Okay. This weekend talaga, as in, merong magkakapamilya or dati mong nakasama sa bahay o katrabaho yan na magkikita-kita. Yun na nakita ko. Tao na to, disconnected kayo nito, as in, itong tao na to, may hidden agenda to Meron siyang hidden motive with it come sa'yo. Kaya siya makipagkita sa'yo. Maaring related ang money dito. Ipasok mo yung sarili mo dito sa sitwasyon na to. Makipagkita sa sa'yo kasi may kailangan siya.
Sa iba naman, dito sa situation na to, ganun din, nasabi ko na pala dito. Okay, hindi ko na-explain. Nasabi ko na pala ate. Okay, fine. Diyos me, akala ko baka hindi ko pa nasabi. Gusto ko kasi maibigay ko sa inyo lahat ng nakikita ko. Para syempre, satisfy kayo dun sa ano natin. No? Pero, gusto ko ninyo lang yung nasa inyo, no? Okay. Oh, God. May tao na nagiging tanga. Sorry for the words, pero gusto kailang, may tao dito na ang tagal-tagal nang nagiging tanga. Promise. Ang tagal nyo na nagiging tanga sa lahat ng sitwasyon na meron kayo ngayon. Hindi ko alam kung bakit nyo ginagawa ito sa sarili nyo. No? Andun yung, alam nyo na nagsisinungaling, alam nyo na hindi nagiging totoo, pinababayaan nyo lang. Kasi bakit? Iniiwasan nyo na mag-away kayo. Iniiwasan nyo na magkaroon ng gulo. No? Kahit pagod na pagod ka na dito sa sitwasyon na to. Oh. Minsan kayo na lang nga umiiwas. Hindi na lang kayo nakipag-usap. Kasi, baka may masabi lang kayo. Baka mas lalo na kayo mapagod. Total, baka naman, kahit gusto niya kausapin, siya magkakarelasyon. Baka gusto mo siya kausapin siya, pero hindi naman siya nakipag-usap. Makipag-usap man sa sayo. Pagalit. Kasi hari-harian siya. Kasi feeling niya boss siya. Kasi feeling niya mataas siya. Diba? Kasi may kalupitan tong tao nito, matigas ang puso nito Mahigpit pa. Feeling niya siya yung hari, siya yung authority siya dun sa bahay niyo, authority siya dito sa buhay mo. Ganyan. Kaya siguro ikaw rin yung feeling mo, ikaw na rin yung lumalayo at umiiwas para wag lang kayo mag-away. Kasi may sabihin ka man o may sabihin man siya sa'yo, wala na yung trust Alam mo yun? Kasi parang kahit ano yung, kung halimbawa itong tao na to, kung ano may banggit niya, parang hindi ka na rin naniniwala Ganun. Or vice versa to. Handun yung parang pagod ka na, alam mo yung pagod ka na, parang gusto mo ng another direction, pero ang nakikita ko sa'yo dito, wala ka rin magawa. Hindi nakakaramdam ka ng stress. No? Dito. Hindi ka nakakapagtulog. Nasasad ka lang. Nadidepress ka, anxiety, depression. Yung nafe-feel mo parang talunan ka sa lahat ng bagay. Parang feeling mo ikaw yung natalo, ganyan. Nakapokus ka dun Kaya hindi ka nakakapagtutulog. Minsan nagkaka-nightmare na kayo, nagkaka-insomnia na kayo. Konti lang ang tulog nyo. Ang tagal nyo nang inaano to, huwag kayong maging tanga, promise. You are worthy. No? Pahalaga niyo yung sarili nyo. Arigatou namaste, God bless.